Kapag nagmahal ka, huwag mong pipigilan ang puso mo sa kung saan ka magiging masaya. At lagi mong tatandaan, huwag mong sasaktan ang pusong minsan lang magmahal ng lubusan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Ikaw ba naman ang makakain ng pinagbabawal na masarap? Medyo masakit lang sa lalamunan. Kaya naman, matapos makaligo, si Tito Berto naman ang naligo. Ako naman, nag-skincare na. Gabi na kasi. Inayos ko na nga din ang kama ko. Baka magtabi na lang talaga kami sa pagtulog. Tsaka, hindi naman ako papayag na hindi kami magkatabi. Matapos kong maayos ang kama, ito na si Tito Berto. Tapos na ding maligo. Napatulala na lang talaga ako sa nakikita ko. Parang gusto ko na ulit magdasal. Miguel, tabi tayo ah. Gusto kong kayakap ka kapag natulog na tayo. Ako din, gusto kong nakahawak dyan kapag natulog na tayo. Wika ko, sabay turo sa nakabukol sa tuwalyang nakatapis kay Tito Berto. Pilyo ka talaga, Miguel. Tara na, mahiga na tayo. Tsaka huwag ka nang mag-short at brief. Damit na lang ang isuot mo. Wika ni Tito Berto na nagsuot na lang din ng damit tapos tinanggal na niya yung tapis niyang tuwalya at nahiga na sa kama at nagkumot. Ang liit ng nakita ko. Natatawa tuloy ako. Pero kapag nagalit, aba, nakakatakot. Kaya naman ito, damit na lang din talaga ang suot ko nung mahiga ako at magkasukob lang kami sa isang kumot. At alam niyo na siguro kung saan nakahawak ang kamay ko. Kaya lang, naisip ko, paano kapag dumating si RJ? Baka mahalata niya. Pero di naman siguro kasi makapal naman yung kumot. Tito Berto, paano kapag dumating si RJ? Eh di, hayaan mo lang siya, Miguel. Malaki na yun. Kaya na niya ang sarili niya. At kapag nagtanong kung gising pa ako, sabihin mo tulog na. Tsaka tumalikod ka nga. Gusto kong nakatalikod ka kapag nakayakap ako. Kaya naman, sumunod lang ako sa sinabi ni Tito Berto. Tumalikod ako at niyakap naman niya ako kaagad. Tama siya. Masarap palang may nakayakap sa likod mo. Kaya lang, may nararamdaman ako. Alo, may nagagalit na naman sa bandang ibaba sa may likod ko. Nararamdaman ko eh. Napakainit. Magtatanong sana ako kay Tito Berto kung bakit galit yun. Kaya lang, naririnig kong tila ba may paparating. Mula sa may pintuan, pumasok bigla si RJ. Nagulat at kinabahan ako. Kasi naman, nakayakap si Tito Berto sa may likod ko. Ang sweet ah. Sana all na lang talaga, Miguel. Tulog na ba si Tito Berto? Oo, tulog na RJ. Napagod ata sa biyahe.
Sa biyahe ba talaga napagod, Miguel? O baka naman pinagod mo? Gagi. Ang dami ng isip mo, RJ. Lasing ka na naman ba? Matulog ka na nga. Wika ako, tapos tumawa lang si RJ. At si Tito Berto, bahagyang gumalaw ang kamay at inalis ang yakap sa akin. Tapos ilang saglit pa, may naramdaman ako sa may puwet ko. Parang may malamig na dumampi. At eto, niyakap na ulit ako ni Tito Berto. At habang nagbibigay si RJ, nag-uusap lang kami. Kaya lang, aray, ano ginagawa ni Tito Berto? Ang sakit. Parang tila ba may dahan-dahang pumapasok sa masikip na pintuan ng tahanan ko. Mabagal na pagpasok na unti-unti kong nararamdaman. At dahil mahigpit ang yakap ni Tito Berto, hindi ako makapiglas. Tila ba magnanakaw na pilit pumapasok sa masikip na pintuan. Na kahit gusto kong sumigaw, wala naman akong magawa kasi naman si RJ nakikipagkwentuhan pa sa akin sa mga oras na to. Grabe, sa marahang pagpasok ng magnanakaw sa masikip na pintuan, ramdam na ramdam ko talaga, as in, gusto ko nang sumigaw kasi nawawasak na talaga yung pintuan. Napakapit na lang talaga ako ng mahigpit sa unan ko habang tinitiis ang kirot. Miguel, okay ka lang? Bakit parang ang sama ng pakiramdam mo? Okay lang ako. Huwag mo akong intindihin. Wika ko nang biglang nakapasok na talaga ng tuluyan ng magnanakaw sa loob ng masikip na pintuan. Buti na lang talaga tumalikod si RJ, kaya di niya nakita ang pagpikit ko at pagkagat ko sa unan ko. Kasi naman, grabe talaga yung nararamdaman ko. Hindi ko may maliwanag. Miguel, papatiin ko ng ilaw. Matulog na tayo? Wika ni RJ na pinatay din naman kaagad ang ilaw. At nang dumilim na sa buong paligid, nagsimula na din ang magnanakaw na maglabas-masok sa bahay ko. At ang tanging nagawa ko na lang talaga ay ang manahimik at kagatin ng unan ko. Iniisip ko nga habang labas-masok ang magnanakaw, paano siya nakapasok dun eh? Napakasikip nun tapos sobrang laki niya. Alo, ibig sabihin ba winasak niya talaga ang pintuan? Ay nako, pero habang tumatagal parang nagugustuhan ko na. Kaya ito, tahimik lang talaga ako. Bawal mag-ingay kasi baka magising si RJ. At nang maramdaman kong biglang yumakap si Tito Berto ng napakahigpit, may naramdaman din akong mainit sa loob ko. Sa wakas, natapos din, kaya lang hindi niya tinanggal. Pero okay lang. Grabe, nakakapagod pala yun. At di ko na namalayang nakatulog na ako. At sa paglipas ng halos buong gabi, magkayakap lang kami sa kama ko. Subalit, sa pagsapit ng madaling araw, inising ako ni Tito Berto. Nakangiti siya tapos inalikan ako sa labi. Miguel, alis na ako. Mamimiss kita. Tito Berto, hintayin mo ako, pupuntahan kita sa weekend. Sige, hintayin kita. O siya, alis na ako. Tsaka matulog ka pa, maaga pa. Wika ni Tito Berto na muli akong hinalikan sa labi ko at tuluyan na siyang umalis sa dormitoryo. Bahagi ako nakaramdam ng kalungkutan pero magkikita pa naman ulit kami. Ganito lang siguro talaga kapag mahal mo ang isang tao.
Kaya naman, sa pagpasok ko sa eskwelahan, medyo nahirapan ako kasi naman, ang sakit ng ano ko. Alam niyo na yun. Pinasok ba naman ng malaking magnanakaw? At nakakainip talaga ang paglipas ng mga araw. Pero okay lang. Lagi naman kaming magka-chat ni Tito Berto. Lagi pa siya nagsasend ng video sa akin kapag naliligo siya. Ay nako. Kaya lang, sa muling pagsapit ng araw ng Sabado, isang di magandang balita ang natanggap ko. Miguel, sa susunod na linggo na lang tayo umuwi. Sabay na tayo, tsaka tapusin mo na din muna yung project mo. Tsaka wag mo nang mamiss masyado si Tito Berto. Mahal ka noon. Wika ni RJ. Baliw. Ano sinasabi mo, RJ? Tsaka nasabi ko na sa kanya na sa susunod na linggo na tayo uuwi. Oh, andito na pala si Romel. Pre, pasok. Huwag ka mahiya. Si Miguel pala. Kasama ko dito sa dormitoryo. Miguel, si Romel pala. Kasama ko sa project ko. Ang gwapo, di ba? Magkasing gwapo kayo, Miguel. Kamusta, Miguel? Lagi kang naikukwento ni RJ. Finally, nakilala na kita. Ganun ba? Wika ko. Tapos ito, nakipagkamay siya sa akin. Malambot ang kamay ni Romel. Tapos di agad niya binitiwan ang kamay ko kaya umalas na ako. Sorry Miguel. Namanghalang ako. Totoo pala ang sinabi ni RJ na sobrang gwapo mo. Ganun ba? Hindi totoo yan. Sige, magluluto lang muna ako ng hapunan. Wika ako. At iniwan ko na sila. Hindi ako komportable sa kasama ni RJ. Kasi naman, kahit andito ako sa kusina, lagi ko siyang nakikitang nakatingin sa akin. Tapos, ngingitian pa ako. Sira ulo ata yun. Bahala siya sa buhay niya. Basta ako, habang gumagawa ng project, nakikipag-video call ako kay Tito Berto. Para matapos ko kaagad.